Ayan, so magandang araw sa ating lahat mga ka-happy. Meron lang akong ibabalita sa inyo. Actually, it's sad news. Nakakalungkot ito. Mhm. Kasi 'di ba nanganak si Happy nung February 8 ng 3. Nung day 2, pangalawang araw, ang nangyari kasi nakita ko yung isang tuta niya, isang puppy, yung lilac. Nakita ko sa kanya mahina. Tapos hiniwalay ni Happy dun sa dalawa. Tapos nangihina, parang hindi na gumagalaw masyado. Kaya kinuha ko. Nilagay ko ngayon sa parang incubator, tapos nakita ko may lumalabas na mga dugo sa mouth tsaka sa ilong. Tapos parang may nakita kong may parang fracture siya sa likod. Kaya sabi ko baka nadaganan niya, naapakan niya siguro. Kaya nagkaroon ng internal bleeding, kaya naggaganyan. Kaya namatay siya. Sinubukan ko pang i-revive, Inauna natin ng basta, kaya yun, namatay siya nung day 2. Kaya pagkatapos nung kinuha ko na rin yung dalawang natira, sineparate ko na. Ang ginagawa ko na lang is kapag oras na para dumede sila ng gatas, tsaka ko na lang sila pinapadede kay Happy. Tapos talagang supervise ko. Ako yung nagpapadede kasi siyempre hindi pa alam ng mga tuta kung saan sila didede, ganyan. Kailangan kong i-guide, Kaso nga lang, pansin ko rin kasi yung pinakamaliit na tuta dun sa 3, parang medyo mahina na rin. So, ang siste, kagabi, day 3, namatay din. Kaya nag-iisa na lang ang anak ni Happy ngayon na buhay pa. Yun ang nakakalungkot dyan. Ang problema, di ba, puppy share. So, hindi ko pa nakakausap yung nag-stud kay Happy kung anong gagawin. Hindi ko alam, baka kukunin niya itong natira kung mabubuhay, or sana kung pwede kong pakiusapan, bayaran ko na lang yung stud fee, tapos kung pwedeng bigyan na lang niya ako ng discount. Tsaka kung sa susunod na lang tayo bumawi, kasi hindi lang naman ito yung time na mabubuntis si Happy, so pwede pa rin tayo makabawi sa mga susunod. O nakakalungkot lang. So ganun ang natira. Nag-iisa na lang. Ako kasi yung puppy boost, sana na hinanap ko nung nanganak si Happy. Lumabas ako, may 3 clinic dito sa amin. Naghanap ako, wala akong mahanap na puppy boost. Sabi kasi nila napakaganda nun na pangtulong sa mga newborn puppies sa kanilang immune system. Kaso wala akong makita dito. So ang ginawa ko, nag-order ako online. Ang problema hanggang ngayon, isa na lang yung natira, hindi pa dumarating. Sayang. Pero dumali na, kahit dumating, at least magamit natin dito sa isa. Baka sakaling makatulong at hindi sumunod dun sa mga kapatid niya. Regardless kung anong mangyari, kung kukunin nung nag-stud or payag siya na bayaran ko yung stud fee, kahit na, ang gusto ko lang sana mabuhay ito kasi nag-iisa na nga lang. Ayun, so very very sad, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Ganyan talaga, di ba? We live and we learn, sabi nga nila. Kaya minsan nakapagbigay din lang ng parang lakas ng loob o kaya positivity yung may mga kakilala din kasi ako, yung di ba yung nakwento ko sa inyo na meron akong kaibigan na American Bully ng anak, 5 yung anak, 4 doon namatay, 1 lang natira. Yung isang natira, pinambayad pa niya dun sa nag-stud. Tapos kulang pa yun, magbibigay pa siya ng pera. Tapos ito rin, yung
yung nanay ni Happy, kung saan ko binili si Happy, yung nanay niya pina-stud din daw sa exotic bully. Nanganak, after ilang araw, dalawa yung anak niya namatay parehas. Ayun, so medyo masilan pala talaga ang mag-alaga ng American Bully. Lalo na ata yung, yan, pagka mga exotic bully ang lahi. Kailangan tutukan talaga. Bale, experience, we learn from it para sa mga susunod. Talagang hindi natin pababayaan. Diba? So yun, very sad news pero okay lang. Maraming beses pa naman mga anak si Happy. Bata-bata pa. Sayang lang talaga yung dalawang tuta. Ang problema kasi dito sa bahay, yung alam niyo yung nasa gilid ng kalsada. So, tuwing may dadaan lang ng mga tao doon, ganyan. Yung si Happy kasi, karipas, o kaya may kakatok sa gate. Biglang biglang tayo, biglang karipas ng takbo, biglang tahol, na hindi inaalala na may mga anak siyang sa tabi niya. Parang walang pakialam kahit maapakan na niya, madaganan niya, or ano. Kaya yun. Feeling ko yung una, dinaganan niya yun kasi internal bleeding na eh. Tapos yung pangalawa, yung isa, sobrang liit din kasi. Kaya hindi ko alam kung yun nga, baka sobrang hina ng resistensya or baka sa sobrang kaliitan din. Yan nga, baka nadaganan ng konti. Nagka-injure na. So at least itong isa, yan. So nakahiwalay. Ibibigay ko lang kay Happy pagka pinapadede, tapos kukunin ko agad pagkatapos. Kasi napaka vulnerable pa nila eh. Tsaka ako na lang hahayaan kay Happy pag siguro pag lumaki-laki ng konti. Pero sana mabuhay talaga. Ayun lang ang update natin. At samahan nyo ako, sana mabuhay natin itong nag-iisang natira. At malaman natin yung journey. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-Happy, at syempre see you sa susunod nating mga videos.